Ito naman po ang ating pag-usapan ngayon, ang about showbiz naman. Kasi dito ho sa MA Pinoy TV, ayan ang isa sa mga content natin about showbiz business. Malaking business, maraming taong nasa likod nito at dapat lang nagagabay din natin sila at napapag-usapan. Ang isa po sa mga nangyayari, hindi lang nung before and during pandemic o kahit ngayon after pandemic, ang pelikulang Pilipino ay talagang halos hindi na pinag-uusapan o hindi na kumikita. Halos wala nang gumagawa. Puro sa television na lang. Bumagsak ang show business sa Pilipinas matapos po lumakas ang social media at yung mga Hollywood movie na nakikita natin sa internet, social media, napakalakas nun. Kasi libre or may bayad man, mura lang, aksyon, drama, o anumang palabas na sa magitan ng social media, mapapanood mo kahit saan ka nandun. Kahit nasa room ka, kahit nasa opisina ka, kahit nasa kotse ka, kahit saan. Kasi nga, internet or social media. Kaya yung mga pelikulang Pilipino, hindi pwedeng sumabay doon. Hindi katulad ng araw na walang communication, walang social media, puro pelikula lang ang at sinihan ang aasahan ng tao para makapanood. Kaya kahit mahal, kahit hindi ka anong gusto, napipilitan, walang ibang mapanood. Ngayon, ang wala ay yung oras mo o panahon mo. Napakarami ng pwedeng mapanood na talagang may quality. Aabangan mo, series pa nga yung iba, kaya talagang kung wala kang gagawin, yan lang talaga ang pamantayan mo. Ang Pilipino, kahit na series pa rin, yung kanilang mga palabas, hindi putok Kaya mahirap na ngayon ang hanap buhay or buhay ng mga taga-showbiz. Kaya ang dinudumog ngayon sa showbiz ay yung mga television show. Ang problema lang ay inaabuso naman dahil nga sa lakas ng social media ay basta lang mapag-usapan, after views lang, viewers, kahit na anong gimmick na hindi naman mapupulutan ng aral. Yun ang problema. Yan ang matindi. Ano po? Tandaan nyo yan. Napakarami po na nagtatrabaho sa show business. Hindi lang artista, yun lang humakilala. Kahit na yung mga artista rin pero hindi pa bago pa lang, hindi pa kilala, hirap din sila sa buhay. Kaya nga may mga artistang nagninegosyo na. May mga artistang ibang hanap buhay na. Yung iba nga nasa Canada, nasa Europe, nasa Amerika, kung ano-ano mga trabaho na pinasok nila ron. Yung iba naman umuwi ng probinsya, kung nakapag-ipon na sila, nagbubukid na lang or nagbi-business na kung ano hanap buhay. Hindi na talaga asahan ng pelikula Kasi sa television lang, ang television show, limitado yan. Ilang oras lang ang available yan, ang dami nila. Ang masakit nito, yung epekto po nito sa mga maliliit na nagtatrabaho sa show business na yan. Marami pong tao sa likod ng camera ang apektado sa pagbagsak or halos talagang hindi na kumikitang show business, mga pelikula o movie. Kahit ang ang gobyerno, talo dyan kasi walang taxes. Kakunti na yung taxes na kayo nakukuha. Kumikita lang gobyerno sa mga taxes yan ina nga, kahit na yung mga old movie, ipalabas mo sa social media, hindi gaano tinatangkilik. Maraming international movie na merong quality. Yung quality kasi ang importante, hindi yung paramihan lang, hindi quantity, quality ang mahalaga. Yun ang aking nakikita ko ngayon. Kaya mabigat na hamon sa mga taga-showbiz, lalo na yung mga bago o papasok pa lang kung paano aangat sila. Hindi lang kumita kung hindi paano makilala. Di bali yung mga established na malaking artista na naging successful sa lahat, naging kumita na, nakapagpundar na ng mga negosyo, mga bahay at kung ano-anong ari-arian nila dahil kumita nung araw. Nung araw, milyon-milyon sa kanila, sandali lang. Dahil tinatangkilik ang movie. Ngayon, wala nang ganyan So, pag-guest-guest na lang sa mga TV program, malit lang ang bayaran doon. Malaki din, pero hindi ganun kumpara doon sa 7 days, 7 days na 7-7. Pitong araw sa isang, ano tawag doon? Kaya 7-7 tawag dyan Pitong araw nagagawa ang isang pelikula. Milyon ang kita ron. Ngayon hindi. Inaabot halos ng ilang buwan, inaabot pa ng taon bago mapuno yung isang pelikula, pero pag pinalabas, laglag, hindi kumikita. Ganun pong katindi na ang pagsubok. So,
Palagay ko, mag-iba na rin ang galawan. Iba na ho talaga ang galaw ngayon. Napakalakas kasi ng labanan sa telecommunication, global technology. Kahit yung mga Hollywood superstar talaga, yung mga movie nila, dahil may quality, kumikita pa rin, pero hindi rin sila nakakasiguro dyan. Mas tinatangkilik sa social media yung mga old movie na magaganda, na yung quality ay talagang hinahanap-hanap. So, maging aral ito, maging gabay ito, hindi naman tayo sa nakikialam at nagmamagaling kung ano ang dapat gawin. Good luck sa milyong nasa show business na dismayado na ngayon, apektado na ang kanila. Marami ako nakikita, hindi ko na banggitin ang mga pangalan. Sa mga tambayan sa restaurant, tambayan kung saan-saan, tambay na lang talaga sila Walang trabaho. Yun ang mahirap talaga. Okay. Samantala, balitang showbiz pa rin. Kamusta na po ang labanan sa noontime show? Uy, ito yung balita. Mukhang 50-50 na ba? Mukhang malapit na. Ang pinag-uusapan na lang, kaunti na lang ata At si Willie Revilla may babalik at mapupunta sa Channel 4. Yun ang nabanggit na natin. PTV. May inside story tayo na malalim na po yung usapan. At mukhang doon na talaga ang focus ni Willie. Pinag-usapan nila kung paano yung sharing nila, kung paano ang, alam mo na, hanap buhay yan, negosyo yan Kung paano kasi government station, paano yung ads, paano si Willie, ganun lang. Pero yung kung desidido na bang bumalik si Willie, ang balita namin, desididong bumalik. At desidido na rin sa Channel 4. Pinag-uusapan lang paano ang mechanics ng kitaan o paano magiging maganda ang show. Yan lang So, pero definitely hindi po tanghali. Yan ang initial report ko. Maaari magbago pero sa ngayon, ang sinasabi ko at pinanindigan natin, hindi po sila sasabay sa Tito Vic and Joey o anumang mga live show sa tanghali. Ibang oras siya. Hindi ko alam kung daily ito o weekend lang. Pero definitely Channel 4 ang kanyang pupuntahan. Okay? So, yan po yung pagkumpirma natin doon sa naunang nabalita natin na si Willie ibabalik, ay na nga po. Yung kung saan istasyon, sigurado na. Kung papaano at anong oras, hindi pa. Pero definitely hindi sasabay ng noon time sa Tito Vic and Joey kasi sinabayan na dati yan Wala rin, di naman yan natalo So, mahirap sabayan talaga. Established na yung Tito Vic and Joey. Yung mga senior citizen, may mga sakit or talagang nag-aabang dyan noon hanggang ngayon, hindi na humawawala. Kaya kahit anong gawin ng GMA7, dalawa na nga yung kailan show. Palabas na tinapat sa Tito Vic and Joey, talo pa rin Di ba? Di lalo na kaya siguro naisip ni Willie at saka ng management ng channel, pero huwag natin isabay. Gumawa tayo ng ibang oras. Total si Willie, parang saya naman yata ng alas 3, alas 4 ng hapon yan Talagay ko, yun ang dating oras niya doon sa ibang channel. Pwede na yun, hapon. Para after nung labanan sa tanghali, di ba alas 2 natatapos na yung Tito Vic and Joey, kung alas 3, alas 4 si or basta bandang hapon, bago yung news. Di ba? Talagay ko, mas marami rin manonood sa kanya. So, ayan po ang bagong development. Willie babalik? Kung anong oras, hindi pa sigurado. Pero, ang show business, lalo na ang movie, hindi na talaga kumikita, malungkot po yan.